Malabo yun. Ayan po mga malapit na kababayan. Dahil pumamba ang mga automated counting machine sa ating tinta. Pakitaas po ang ating mga kamay. Ayan, sino naman po ang nakaranas dito na hindi po tinanggap ang kanilang balota, ang hindi po binila ang kanilang mga boto dahil nagkamali dahil sila ng pagguhit sa ating mga balota. Meron po ba na nakaranas dun sa atin? Meron din po ba tayong napansin sa araw ng eleksyon, sa labas po ng mga presinto ay may namimigay pa ng mga sample ballot? Malamang marami po. At sa atin po mga barangay, meron ba tayo mga kapitbahay na inalo ng 5,000 pesos, ng 10,000 pesos para bilhin ang ating mga boto? Meron. Silang naman po ito sa mga election violation na nakita ng kontrabaya, na nakita ng vote reporting at ng computer professional claimant sa araw ng eleksyon. Pero, bago po ang eleksyon, nakaranas din ng salot-saring pandaraya ang mga progresibo organisasyon. Katulad nga po ng binanggit na ating previous na speaker. Mariyan po, una-una, ang red tagging, ang pagpapakalat po ng maling informasyon, ang black propaganda laban sa mga progresibong organisasyon. Kung matatanda niyo po, kung meron sa atin, baka pinayikot po sa ating mga group chat, marami pong mga torture na mga Facebook groups ang nagpakalat na sinasabi nila disqualified na ang bayan ng na party list. Kaya wag na natin silang iboto. Marami pong mga media platform o mga media organizations katulad ng Rappler, Inquirer at ABS-CBN na nagsabi na hindi ito ang mga ito. Isalamat po ito sa systematiko at desperadong pamamaraan ng Estado para sa training, para i-disenfranchise ang mga progresibong party list kagaya ng Bayan Muna Party List. At pinag-iusapan na po natin ang party list. Patay po sa pag-aaral ng kontrabaya na sa 150 party list na tumakbo ng election, 86 po dito ang galing sa mga political dynasties, ang galing o may kaugnayan sa mga malalaking korporasyon, at may kaugnayan dito sa military o sa boundary. Ito po ba, ang isenso ko ng party list ay para i-representa ang mga batayang sektor, ang mga sektor na hindi binibigyan ng serbisyo. Pero kung tayo po ay galing sa political dynasties, kung galing po tayo sa nag-aari-uri, kung galing o may ugnayan tayo sa mga malalaking negosyo, galing pa rin po ba sila sa mahirap na sektor? Sa sektor po ba natin ang mga malalaking negosyo? Hindi po mga kasama. Nakasan po natin, kapag galing po ba tayo sa political dynasties, ibig sabihin po ba marginalized tayo? Kawawa po ba tayo? Hindi po. Yun po yung napatunayan natin na ang party list election ay ang party list election po ay binababoy ng mga taking party list na ito. Magbigay po tayo na isang halimbawa. Ang Duterte Youth Party List. Ang Duterte Youth Party na kabayan na mga kabataan. Sino po ba ang tunay na representative ng kabataan? Kabataan party list. Ayan. Sinalitin po doon, maliban po dun sa analysis natin tungkol sa kung gaano binababoy ang party list system. Andun din po ang usapin na automated counting machine. Kanina tinanong ko po kayo, at meron po mga nakaranas sa atin dyan na usual error. Dito naman po sa automated election system. Ang una po dyan, ang makikitutuwa natin batay po sa ating pag-aaral ay dahil pa lamang sa kontrobersya sa pag-aaral na tanggap ng Miro Systems ang kanyang kontrata. Sabi ng Senate, ang pinakamahal na eleksyon pinakamahal na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kahit ganon, nakaranas tayo ng kapalpakan, marami sa ating mga kababayan sa ibang bansa hindi po nakatanggap ng resibo
Hindi po nila alam, hindi nila tiyak kung nagbilang ba ang kanilang mga boto. Kaya ang resulta po nito, ang resulta po nito ay marami po tayo mga kababayan marami po tayo mga kababayan na hindi na po tuwilang binoto dahil sa ganito po ang sistema. At nalagay po dahil, nabalitaan niyo po ba? Yung sa sinasabi na yung mga panyusap ng Comelec tungkol sa version 3.4 at 3.5 ng cellphone o ng server. At ang nasabi po nila, nagkaroon po kasi ng technical review ang source code o ang firmware na ginamit na i-install doon sa mga incident. Pero nakikita po ng ating mga poll-watchers, nakikita po ng ating mga expert na ang ginamit po ay 3.5. Bakit magkaiba? Ang dami pong ginawang palusot ng Comelec, pero ang tindig po natin dyan ay hindi nabit, hindi tinignan, hindi sinuri ko ano yung naman ng 3.5. Tinatanaan, baka mamaya, itong 3.5 na ito ay may halong kaya na. Maliban din po doon, kung nabalitaan nyo, nagreklamo po ang NAMCEL, ang CCCRC, bakit pinigil lang nakukuha ang mga election returns? Tapos ang sinasabi ng Comelec, transmit to our strategy. Ibig sabihin, kapag natatanggap ng Comelec, dapat sabay din natatanggap ng iba't ibang mga servers. Pero hindi po ito nangyari. Kaya tataas po talaga ang ating mga kilay. Kaya dahil po sa kapalpakan, dahil sa marami at bulok na eleksyon, ang panawagan po natin ay una-una, returnahin ang party list system. Kailangan po natin i-challenge o anunin ang Supreme Court decision na dapat ang party list ay para lamang sa mga marginalized sectors, hindi ba sa mga taking party list. Andiyan din po ang pagsusulang natin ng hybrid election o kaya sa madaling salita po ang manual counting bago po ang electronic transmission. Andiyan din po ang decentralized totalization. Ibig sabihin, instead na napakadami po na mga ginagawa sa isang Pilipino. Kasi po natin ang isip kung babalik po tayo sa dati na bago po tayong bumalik doon sa dati na sistema na hindi po konsentrado sa ilang mga voting process. At andiyan din po siyempre, pinakahalo, kailangan natin sinilin ang Comelec sa kanyang kapalpakan, sa kapalpakan sa biluhan ng nangyari election. Maraming salamat po. Manual counting! Ipatupad! 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 Manual counting! Mga kasama, papayag po ba tayo na mawalan ng kulay na boses na kababaihan na LGBTQ ng bata at ng bayan sa loob ng Kongreso? Kasi ako rin po, hindi po tayo papayag. Kaya naman narito po, si Sara Elago mula po sa Gabriela Women's Party. Ipagulad ang tunay na boses natin sa loob ng pamalaan. Salamat. Ito makabayan at talagang nakagbati sa lahat ng narito sama-samang kumikilos upang ipakita ang lakas ng ating pagkakaisa at ang tibay ng ating paninindigan para ituloy ang laban para sa babae, bata, LGBTQ at bayan. Pinabati natin at pwede bang mag-ingay? Mag-ingay ang lahat na halos araw-araw na nandito sa harap ng bilangan sa Comelec upang ipakita na kahit pa nasa bungot ang Gabriela Women's Party ng pagkatanggal ng boses ito sa Kongreso. Sumuko ba tayo? Sumuko ba tayo? Nandito tayo upang ipakita na sa kabila ng mga atake, sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng mga panulupin, nandito ang mga kababaihan, nandito ang siyempre ng Pilipino. Upang patuloy na iparating ang ating mahinai, ibarinig ang ating protesta sa bulok na halalan, manawagan at maningil ng investigasyon sa harap ng mga naiulat na mga anomalya at irregularidad
at kasuratan sa pagboto ng ating mga kababayan. Sa katunayan, isa sa mga tagumpay ng ating pagkilos at malakas na tunog para sa katotohanan, karapatan, ay ang pag-ispinde sa proklamasyon na isa sa mga focus, peke at nagtago na party list. Ngunit isa pa lang yan sa dinami-dami ng mga party list na ang nasa likod ay ang mga malalaking negosyante, contractor at ang mga political dynasty. Lumaban tayo sa harap ng mga red tagging at mismo ang kawalan ng aksyon ng Comelec sa lahat ng mga hinihain natin ng mga complaint. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, nandiyan ang mga kababaihan kasama ng taong bayan. Sa bawat insidente ng red tagging, sa bawat insidente ng harassment sa ating mga supporters at campaigners, nandiyan ang mga kababaihan at taong bayan at naniningil ng aksyon, naniningil ng hustisya, naniningil ng transparency at accountability. Kaya nga naman, mariin natin kinuundi na. Magpasa hanggang ngayon, tapos na ang bilangan, tapos na ang halalan, wala pa rin ginagawa ang Comelec sa dami ng mga bogus at second party list. Ang layunin mo sana natin sa diwa ng party list, matiyak natin na yung mga kababaihang maralita, nandyan ang boses para sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, para sa dagdag na sahod at kabuhayan, para sa pagbabatira ng VAT at excise tax. Nandito rin ang ating panawagan sa alay ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, nananawagan